Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa pag-aaral ng mga games ni Super GM Wesley So sa Norway Chess. So ngayong round 8 ang kalaban niya po dito ay si Super GM Vincent Kaymer. And punta po tayo sa kanilang laro. White po si Wesley and black si Kaymer. Ito po nag-start with D4, Knight F6, C4, E6, and then pagka Knight C3, Bishop B4. Ito po ay Nimzo Indian Defense na tinatawag. So Queen C2, castling, E4, D5, and then pagka E5, Knight E4, Bishop D3, C5, and Knight F3. So ito po ang mainline in Nimzo Indian Defense. And dito po, talaga marami ng games si Wesley, mapa puti and mapa itim. No? So pagka CD4, Knight takes D4, Knight D7, ito po is under attack, so Bishop F4. Dito sa posisyon na ito, napakaraming games na ni Wesley. Papakita ko lang ang statistics is 80% tabla po. So itong variation na pinili ni Wesley talagang tablahin. And marami na pong games na na-analyze ako na ganito ang ginawa ni Wesley. Tapos pagka Queen H4 ng kalaban, talaga may mahabang linya, no? So G3, Queen H5, ang ending po nito is tabla. Merong repetition ito sa dulo. Hindi ko na lang ipapakita ngayon kasi napakahaba po nung i-memorize mga 20 moves ahead pa. Ayan. So ibalik natin. Ang ginawa kasi dito is Knight DC5. Ito po ay slight variation ng opening na ito. Ayan. So castling, Bishop takes C3, Knight takes D3, so palitan kaagad ng pyesa, and then pagka B6, CD5, Queen takes D5, Rook FD1, Bishop D7, C4, and Queen B7. So ito na po yung critical variation ng game ni Wesley. So dito, ang dapat itira is Rook E1. Ayan, para ma-maintain ang very slight advantage for white. So under attack ito, Knight C5. Iwas ang queen, Queen G3, may pressure sa king, and may Bishop H6 ideas. So ang ititira dito ng black dapat is F6, capture, capture. And mapapansin nyo, talagang nag-i-start na pong gumulo yung posisyon. May weakness ang white, pero meron ding weakness ang black. Yung bishop, pwedeng pumuntang E5. Pero yung black naman, pwedeng pumuntang G6, atake sa G2. So ito po, napakagulong posisyon, pero slight advantage for white. Ayan. Ang ginawa kasi ni Wesley is nag-Knight B3 siya eh. So under attack itong bishop, pagka bishop A4, Queen E3, Knight C5. So yung Knight B3 na yon, nung nakita ko yun, sabi ko, patay. Pagka tumalon sa C5 yung knight ng itim, magkakatutukan yan. Pag nagkapalit po yan, ang matitira na pyesa is yung bishop na opposite colored. Ayan. So pagka natira yung bishop opposite colored, yung rook magpapalitan dito sa D-file, mabilis pong mauuwi sa tabla. So F3, Queen C7, Bishop G3, Rook FD8, nagkapalitan ng rook, nagkapalitan ng knight, and palitan ng queen. Ayan na nga ang sinasabi ko, opposite colored bishops endgame. So nag-bishop F2, depensa muna, Rook B1, Bishop C2, Rook B5, Bishop D3, and palitan. So napakabilis po na uwi sa tabla yung classical game ni Wesley. So pagka nauwi po sa tabla ang classical game, palagi naman tayong merong Blitz Armageddon. So kailangan pong merong manalo, and dito white po si Wesley must win situation para doon sa half point na extra na pinaglalabanan nila. So punta tayo sa kanilang Armageddon game. Ito po nag-start with D4. Same line sila sa Nimzo Indian, pero ang ginawa ngayon na improvement ni Wesley, hindi siya nag Queen C2, Bishop ang pinandepensa niya sa kabayo.
So B6, knight Ge2, D5, capture, knight F4, bishop B7, and bishop D3. So sa unang tingin pa lang, kakaiba na po kagad. And itong bishop dito and may knight dito, nagre-ready na si Wesley para umatake. No, kasi must win situation, hindi po pwede ang tabla-tabla ngayon. So queen F3, capture, bishop A6. So si Kamer, gusto niya palitan ng pyesa para tabla kagad. So syempre si Wesley atras, bishop C2, C5, castling, knight C6, A3 para walang knight B4, so rook C8, king B1, rook E8, and then G4. Ayan na. Si Wesley nagbabadyang aatake sa king side. So dito kumain, knight E4, talagang gusto ng palitan ni Kamer, no? Knight takes E4, D takes E4. Take note, ito po hindi pwedeng kainin kasi kakapture dito, mabilis magpapalitan ang mga pyesa ng white and black. So nag-rook HE1 si Wesley and nag-bishop D3. Ito po ay isang critical error kasi biglang tumaas yung advantage. So dapat po dito, based sa ating engine, ang tira knight E5. Grabe. Ang lalim na itira ito. Kasi pag kinain mo po yan, capture, check, and then rook C8. So force takpan and then kain, mauuwi po sa perpetual check yung laro and tabla. So mananalo po yung black sa Armageddon, no? So yan ang dapat daw na tira. Ngayon ang counter naman dyan is queen takes E4. Kaso merong magandang move with the rook takes C2. And, pag kumain, of course, merong fork. So, bishop G5 muna. Queen C8. And then, queen takes C2. Palitan ng pyesa. And then, knight F3 doon sa dulo. So, mababawi yung exchange sacrifice. Pero one pawn up si Wesley. Ang problema lang is opposite colored bishops endgame. Ayan. So, ibalik po natin. Nag-bishop D3. So, kinain lang po yan. And then, kumain ulit. And then, nag-D5 si Wesley. So, medyo naipit itong knight. So, knight E7, queen D4. Rook D8. And dito po, almost decisive advantage na sana kung mag-rook E1 eh. Ayan, so pin yung knight para hindi makain ito. And pag umalis sa pin, merong D6. Yan ang key move. Hindi po yan pwedeng kainin kasi mabibitin yung knight sa E7. So ang mangyayari is knight C6, queen takes D3. So ulit, hindi pwedeng kainin kasi may back rank checkmate. Ayan. So dito, advantage for white kasi merong isang malakas na pass pawn. And yan po ang sabi ng engine natin. Kaso ang ginawa ni Wesley, talagang nakakatakam naman, is bishop C3. Threatening checkmate. Kaso ngayon pagka F6, D6, knight C8 lang. So yung checkmate na wala, yung pass pawn makakain. Ayan, so nag G5, rook takes D6, check, queen E6, palitan na. Rook takes D3, rook D6, talagang palitan ulit. G takes F6, and G5. So dito po, kahit ang sabi ng engine natin is talagang equal ang evaluation bar, lamang po dito ang puti. Bakit po lamang si Wesley? Kasi hawak niya ang bishop sa endgame kung saan merong pawns sa king side and queen side. Kasi itong bishop na ito, isang move lang, control mo na king side and queen side. Hindi kagaya nitong knight, matagal po yung talunan yan eh. Ilang moves yan tatalon para makaabot sa king side. Tapos ilang moves ang balik niyan para umabot sa queen side. So dito, advantage na po si Wesley. So king C2, king F7, king D3, king E6, A4, knight E8, bishop E5.
Ayan. So, dito na-calculate na ni Wesley na kapag kinain ito, magre-racing, mauuna po yung king ng puti. So, king F5. Ayan, papakita ko lang, no? So, kukulangin ng isang move ang black. Ayan. Kaya ibalik muna natin. Ginawa ni Kamer is nag H5 muna and king D4. So, biglang bumalik yung engine evaluation sa medyo equal kasi one tempo lang yung kulang ng itim. Ngayon, nagkaroon na po ng extra tempo with H5. So, kinain. King F5. Ayan na, nag-racing na po dito. King F4, King A6, King F3. Capture. And then G4, A5, H4. Ayan, sabay sila mag-queen. Unfortunately po, itong ganitong endgame, kahit po tabla po ito based sa ating engine, sa tao po, mahirap itong itabla. Bakit? Kasi merong isang passed pawn yan. And ang problema dyan ng itim is palaging merong chance na magkakamali ka tapos mache-check ka nitong queen, mapapalit sa queen mo. Yun ang ano po dyan, problem po dyan. Kasi checkin mo ng checkin yung white, kaso ang mangyayari dyan, mauubusan ka ng check. So B4, King E2 check, King B5, Queen G5 check, King A4. Ayan na po, unang beses na ubusan ng check. So, pwedeng ulit mag-push ang passed pawn. So, Queen E5, check muna si Wesley. Check. Konting check muna. Queen C5 para support sa passed pawn. And ngayon pa Queen B2, ayan na, yung pagkakamali ni Kamer, B5. So, hindi ka makacheck dito kasi mapapalit yung queen. Ayan. So, hindi pwede yan. Dire-diretso ang passed pawn. So, ng Queen G7, B6. So, dito po, naubusan na ng check yung itim, Queen G4, Queen B4, and then pa Queen G7, na down na po si Vincent Kamer. Although, talo na po yan kasi wala na po siyang check. So, ang gagawin is D7. Pagka chumek dito, may Queen B5. Mapapalit yung Queen. Kapag dito chumek, may Queen A3. Mapapalit din yung Queen. So, dito po, talo na yung itim. So, pakita natin ang naging standings after round number 8. Ayan. So, Wesley in the lead pa rin with 14 points. Kaso, meron na pong dalawang humahabol. Si Firouzja with 13 points and si Prague with 12 points. So, ito po, very close fight kasi 3 points per win po ito, no? So, yung 1 point lead and 2 points lead ni Wesley, isang panalo lang po yan. And ang alam ko, maglalaban next round si Wesley versus Prague and black po si Wesley. So, dito, kailangan medyo maingat. Very crucial result mamayang gabi. And hopefully, ma-survive ni Wesley yung puti ni Prague or baka mas okay manalo siya. So, abangan po natin yan mamaya. And yan lang po ang ating video for today. Kung na-enjoy nyo po ang ating video, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.